Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa panibagong umaga, panibagong lakas na pinagkaloob po niya sa atin ngayon. Muli, nandito po tayo ngayon celebrating the goodness of our God na magkakasama at least every Sunday. So tayo pong lahat ay magsimula na sa ating gawain ngayong umaga. Let's take this time po to really invite the presence of the Lord to be in this place ngayong umaga. Sing I love you. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my King,
you, O God, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito. Muli, magkatipon-tipon kami, Panginoon, upang mapapurihan, mapasalamat ang tao na. Lord, maraming salamat sa nandaang linggo, Panginoon. Maraming salamat sa mga answered prayer, Panginoon, na pinapaloob sa amin, O God. And Lord, maraming salamat sa mga pagsubok na nalampasan namin, Panginoon, kasama ka, Panginoon. Maraming salamat sa mga blessings, Panginoon. Lord, we pray sa amin. Pananambahan, Panginoon, naway ito ang manguna sa amin, Panginoon. Dito sa ito, service mo, God, Panginoon, samahan mo kami hanggang sa matapos ito, Panginoon. Lord, we pray sa aming mga kapatiran, Panginoon, wala pa sa oras na ito, Panginoon. Kayo po ang makakalang kami ng mga kadahilanan, Panginoon. But Lord, we pray na samahan mo sila, Panginoon. Kayo po ang siyang makakaalam ng mga resource, Panginoon. Kayo po manguna sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. Ipagdan mo sa kanilang, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon. Lord, we pray sa aming music team, Panginoon. Maraming salamat sa mga talento, Panginoon. Patuloy nila pinapagamit sa inyo, Panginoon. Upang aming papapurihan, Panginoon. We pray na patuloy mo silang i-bless, O God. Patuloy na pagyabungin mo ang kanilang mga talento, Panginoon. At ito'y magamit, Panginoon, sa aming sambahan at sa mga makapagturo sila, Panginoon, sa mga gusto pang kanilang talento dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga worship team, Panginoon. And Lord, we pray sa aming maganda ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya your holy anointing Spirit, O God, we will begin further, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw ang magbigay sa kanya ng katalinuhan, Father God, na nanggagaling namin sa iyo, Panginoon, upang sa ganoon ay maihatid niya, Panginoon, ang ninanais mo na ipaarating sa amin, Father God. At nawal ito'y aming maisabuhay, Panginoon, maisyon namin sa mga kakilala namin sa mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, at mahal ka namin, Father God. Maraming salamat sa araw-araw na kasama sa aming Panginoon. Naway ikaw ang aming mapapulihan sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang aming maitaas, Father God, at wala nang ipapa, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, Father God, sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Ayan, purihin po, Panginoon. So ngayong umaga, patuloy po natin itanghal at itaas ang pangalan ng ating Panginoon as we declare and proclaim all of His excellent mercy and wondrous thing na ginawa po niya, particularly sa kaligtasan. So tayo pong lahat ng may buhay, lahat ng may hininga, ay aawit ng may buong kagalakan at kalakasan para sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Ang
Panginoon, tunay na nararapat ng lahat-lahat ng aming mga papuri at pagsamba. Tunay, Panginoon, na hindi namin kayang bilangin ang lahat-lahat ng pagpapala mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Hindi po namin kayang suklian o hindi po kayang ibalik, Panginoon, maging yung aming po mga mabubuting gawa. Ang lahat ng pagkilos mo, O Diyos, sa aming po mga buhay. Pero, O Diyos, salamat. Salamat, Panginoon. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Yun ang masakin na iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napakagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ang lumahin. Wagas na pagsinta, iyong tingin, kalapit ang awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Yun ang masakit na isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa
Basta pagkintay iyong lingid, malakip ng langit Hindi, Panginoon, kayo po ang tangi naming kayamanan, O Diyos. Habang nalilinga, ako sa'yo ay sasamba.
Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Ngunit Panginoon, it is our desire, O God, na maitaas at maitangkal ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakila ng pag-ibig na kami, Panginoon, ay pinili mo, Panginoon. Thank you for saving us, Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mataas na papuri at pagsamba. Tanging sa pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Hindi po, madalang tayo sa ating nagsinuturik. Pagpalang Diyos, aming Ama, inulog po namin ang aming kahit na offering na walang pag-input at maloob sa aming puso na magbigay. Panginoon, papasalamat kami, Panginoon, sa mga buhay na ibigay mo sa amin na walang malasog, magtatrabaho, Panginoon, na walang kagabal, Panginoon. Panginoon, dinadalangin, Panginoon, namin na ingatan mo, Panginoon, ang mga kapatiran namin na mga namamasukan, maging local o abroad. Ingatan mo, Panginoon, sila, kanilang pagtatrabaho sa araw ng kanilang pamamasukan. Idinalagin din namin, Panginoon, ang mga self-employed at employed, Panginoon, na kapatiran, Panginoon. Salamat sa mga binibigay mo, Panginoon, na patuloy na pagpapala na binibigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, ikaw po, Panginoon, alam namin na ikaw ang magpo-provide ng mga pangangailangan namin sa church. Ganun din, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpo-provide sa amin, lalo-lalo na sa darating na 30th anniversary ng aming church, Panginoon. Araw na, Panginoon, ihatod namin ang itinataas ang aming tithes and offering. Sa iyo lamang, Panginoon, binibigay namin ang kapurihan lahat ng ito, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kahit po mainit ay patuloy na tayo ay pinagbabala ng Panginoon. Pinalamig naman ng Lord ng ilang araw. Pero purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na narito.
ating pong topic o ang pinakatema po natin sa buong taon pa rin na 2024 ay Great Commission in every generation. So, doing the Great Commission ng Panginoon, ito ang ating pinag-aaralan sa buong taon ng 2024. At sa bawat preaching po ay kasama po doon yung paano tayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Natapos po yung ating team, ang ating series ng nakaraan. Almost 2 months po natin na pinag-aralan yung Live Well, Lead Well. At ngayong buwan naman po ay pag-aaralan natin ang patungkol sa ano nga ba ang kahalagahan ng bawat isa. Better Together. Yan po ang tema ngayong buwan ng June. Better Together. Better nga po ba kung together? Ha? Amen. Sa mag-asawa po, hindi po pwedeng isa lang. No? Talaga better kung together sila. Sa magkakaibigan, merong mag-best friend. No? Meron kang mga kaibigan, pero meron kang best among your friends. So, dalawa kayo. Best friend kasi yun yung iyong natatangi talagang kaibigan. So, Better Together, yan po ang ating pag-aaralan sa buong buwan at ang ating tema, ang ating topic po ngayong umaga ay We Are Stronger Together. So, Better Together, we are always together. And we are more stronger when we are together. Ayan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sige po, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos, ngayong umaga kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Hindi po maging hadlang ang init ng kapaligiran, Panginoon, upang hindi namin maunawaan, Lord, yung nais mong iparating sa amin bilang bahagi ng iglesia, Panginoon. Ano nga ba talaga aming mga gampanin, ano ang aming mga tungkulin, kami ba ay mahalaga bilang isang iglesia, Panginoon, bilang isang manggagawa, Panginoon, sa iyong ubasan. Kaya po nga, Panginoon, ngayong umaga, sa aming pong pag-aaral, samahan mo po kami, give us wisdom, give us your knowledge, Lord God, and allow us, Lord God, na ma-focus ka namin, Panginoon, ngayong umaga upang higit ka namin maunawaan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. At ito po ang sabi. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismohan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito ang nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo'y, ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang. Verse 21, kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina ay siya pang kailangan. Ang mga parte ng katawan
na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti at ang mga parteng hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parteng maganda na, ganon din ang ayos ng Diyos sa ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ang parteng hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati kung pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, ang iba't ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang iba't ibang parte ay natutuwa rin. Verse 27, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Malinaw po ba? Amen. Tayo po ay bahagi ng katawan ng Panginoon. So, ibig sabihin po, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante sa pamilya ng Panginoon. Sabihin nga po natin, ako ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya mahalaga ako. Kaya mahalaga po. Tandaan niyo po yan, ha? Mahalaga po. Mahalaga ka. Bahagi ka ng katawan ng Panginoon. Kapag ka ang kaaway ay nandiyan para sabihin sa'yo, okay lang, huwag ka nang magsimba kasi hindi ka naman hahanap, hindi ka naman mahalaga. Lagay niyo po sa isip niyo, ako ay bahagi ng katawan. Mahalaga ako. So, ibig sabihin po, kapag nawawala, hinahanap. No? Huwag na po kayo magtaka kung kayo hahanapin. So, bawat isa po sa atin ay may gampanin na hindi lang po tayo taga-upo, hindi ka lang kamay, hindi ka lang paa. So, bawat bahagi sa atin ng ating katawan ay importante sa Panginoon. Kaya sikapin po natin na ang bawat bahagi na meron tayo o anumang skill meron ka, ipapagamit natin dito sa Panginoon. So, ang tanong po, ano ba parte ng katawan ka kay Kristo? Hindi nga po? Saan bahagi ka ng katawan ng Panginoon? Ikaw ba ay sa bandang ulo? Ikaw ba ang ulo? Ikaw ba ang kamay? Ikaw ba ang paa? Ikaw ba ang puso? Ang mata? Ang ilong? Ang bibig? Ang tenga? So, ito po ay challenge sa atin na dapat alamin natin anong bahagi meron tayo sa katawan ng Panginoon para mas higit po natin maintindihan na hindi yung lagi natin nasa isip na hindi naman ako hindi naman ako mahalaga. Hindi naman ako kailangan sa church, marami na sila. No? Madalas yan po yan lagi ang nasa isip natin. Marami na sila doon, hindi na ako kailangan doon. Marami na sa music doon, hindi na ako kailangan. Marami na sa kitchen doon, hindi na ako kailangan. Marami ng preacher, hindi na ako kailangan. Ako, kailangan po namin. Isa si Chico nagdadalawang preaching, no? Katulad nung nakaraang buwan po, no? Nakailang preach siya nung na isang buwan, nung nagkasakit po kami ni Pastor Anina. So, ibig sabihin, kailangan talaga. Challenge po sa atin na tayong lahat ay kailangan ng ating church. So, isipin po natin yon. Pero, lahat naman po yun ay iba-ibang bahagi. Kung tinanong ko nga po kayo, nasaan ka? Hindi pwedeng lahat tayo ay maging paa. Hindi lahat pwedeng maging kamay, maging tenga, maging mata. So, lahat po tayo ay may iba-ibang gampanin, iba-ibang bahagi. Ganun din po sa ating kinalakihan. No? Lahat tayo may kanya-kanyang kinalakihan, iba-ibang kultura. No? Kaya minsan di tayo nagkakaintindihan Kasi iba-iba yung kinalakihan natin.
Kaya minsan parang kala mo galit na yung isa, pero hindi pala. Malumanay yun. Kasi depende yung kanilang background, yung kanilang kinagisnan. Maging sa iba-ibang race po, sa ibang lugar din, no? Sa ibang bansa, ganun din. Sa atin ay kung pwedeng ganito, sa kanila hindi po pwede. So lahat po ito ay depende kung paano tayo sa lugar na ating kinalakihan. Sa Biblia po ay sinasabi na ang katawan ng Panginoon ay kinakailangan maging mas maayos doon sa gusto ng Panginoon. Ibig sabihin po, kung tayo po ay may kanya-kanyang gift o kanya-kanyang talent na meron tayo, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay kinakailangan din naman po na ito ay maibahagi. Kung ang tayo ay pinagkalooban ng gift of healing, yan po ay gamitin natin. Ipanalangin natin. Meron po tayong mga prayer groups, yung mga nananalangin tuwing Sabado. Pinagkalooban po kayo ng gift para manalangin para sa mga nangangailangan. At gift of healing, naalala ko po si Ate Mel, si Sister Mel, asawa po ni Pastor Arnel. May gift of healing po siya. Talagang nakita namin yun during the convention po ay may isang nagkasakit doon. So, pinanalangin po niya. Yung sabi niya, naramdaman niya yung parang may gumalaw doon sa part ng body niya na naramdaman niya yung healing. So, hindi totally, pero merong parang nakaginhawa sa kanya. So, may mga pagkakataon pong ganun. Kung binigkalooban po tayo ng Panginoon, nararamdaman po natin yung gift of healing na yon, mas lalo po natin ipanalangin sa Panginoon na pagkalooban na ibigay talaga ng Panginoon. Kung ikaw ay may gift of tongues, alam niyo po yun, gift of tongues, yung speaking in tongues na nakakapag-interpret. So may pagkakataon po na may sinasabi ang Panginoon at during the congregation, panalangin po natin, Lord, ano yung gusto mong sabihin? Kung may gift ka ng ganon, ay mas lalo mo hingin pa yon sa Panginoon. Para mas lalo pang ma-enhance yung gift na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. So lahat tayo ay may iba-ibang function sa Panginoon. May iba't ibang bahagi na nais na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa verse na to, sinasabi ni Pablo na ang lahat ay pinagkalooban ng Panginoon na kanya-kanyang bahagi sa loob ng iglesia. Ang nais niyang iparating sa atin ay gamitin ito na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa verse 12 to 13, sabi doon, tatlong bahagi yung kanyang ipinakita. So una po, yung unity in the body of Christ. So, sa chapter 12, verse 12 to 13, pinupoint out po dito ni Pablo na iisa ang espiritu ng nais ng Panginoon. One body. So dapat united. Hindi lamang po sa spirit, even po sa mga ginagawa natin ay dapat united. Kumbaga, iisa po ang vision natin, iisa po ang tinatakbo. Kung ang tinatakbo po ng church ay patungkol sa Great Commission, dapat doon po tayo sa Great Commission. So, hindi ka po pwedeng tumalon. So, dapat iisa yung tinatakbo. Sabi nga doon, yung sa binasa natin kanina, maraming bahagi ang ating katawan. Pero, yun, ang bahagi yun, sa iisa lang nagmula. Hindi po pwedeng ang mata mo ay galing sa kabila.
ang kamay mo galing sa kabila, kundi galing lang siya sa iisang katawan. Maraming iba't ibang bahagi, pero iisa lang ang pinanggagalingan. Iisang katawan. So ito yung tayo ay galing sa katawan ni Kristo, iba-iba ang ating mga gampanin sa loob ng church, pero iisang katawan. Doon lamang tayo kay Lord, kay Jesus. Sa isang katawan lang ang ating dapat na pinaglilingkuran. So yung bunga nito ay sa galing sa ating Panginoon. So sinasabi na ang bawat katawan ni Kristo ay kinakailangan maging witness, maging magbahagi tayo ng salita ng Diyos sa iba. Sinasabi ni Pablo na dapat maging united tayo sa Espiritu dahil iisang katawan o iisang cup yung ating iniinuman. Iisang bahagi lang tayo sa katawan ng Kristo. So lahat ng pananampalataya na bautismo sa pangalan ng Panginoon at na-experience natin ano yung kilos ng banal na Espiritu sa atin. So parang ganito lang po. Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, ang siyang namumuhay sa atin, nung nabautismohan tayo, binigay natin lahat ng anumang dalahin natin, meron tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, iisa ang Espiritu na ating ibinibigay sa Panginoon. Iisang Espiritu yung kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, kung nasasaktan ng isang bahagi ng katawan, lahat ng katawan natin ay nasasaktan. So kung ang church po, kung ang isang bahagi ng iglesia ay nasasaktan, buong iglesia po ay damay doon. Kung ang isang member ng church ay nagkasala, lahat ng bahagi ng church, hindi naman po lahat nagkakasala, pero lahat po ay affected. No? Nararamdaman natin yung lungkot, nararamdaman natin na kinakailangang ipanalangin. Kasi bahagi ka eh, ramdam mo yun. Hindi po pwedeng, okay lang yun. Bahala na sila doon. No? Hindi po pwedeng gano'n. Kaya nga, sinasabi dito ni Pablo na yung conversion daw na nai-experience ng isa ay dapat na-experience din natin. Ibig sabihin po, iba-iba ang tawag sa atin ng Lord, no? Paano ka ba nakakilala sa Panginoon? Ibang version yon. Nakakilala ka sa pamamagitan ng mga magulang mo, o yung isa nakakilala sa pamamagitan ng kaibigan, yung isa naman nakakilala sa pamamagitan ng pakikinig. So, iba-ibang bahagi. Pero, ibig sabihin lang po, iisa yung conversion na dapat naranasan natin sa Panginoon. Yung joy, yung love, dapat iisa lang yun. So, kaya sabi dito ni Pablo, iisang Espiritu lang yung nagbaptize sa atin at iisang cup lang din yung ating iniinuman. Ibig sabihin, iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya, dapat po, bilang isang mananampalataya o bilang isang mga nabautismuhan sa iisang Espiritu, lagi po nating alalahanin na tayo ay bahagi ng Panginoon. Kabahagi tayo ng Iglesia ng Panginoon. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38 to 39, and Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promises is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to be. So, ito po ay pinapakita
makikita dito yung dalawang bagay na sinabi ni Peter, yung repent and be baptized in the name of Jesus. Ibig sabihin lamang po ay nire-refer po dito yung kasalanan na dapat ibigay natin sa Panginoon. Tayo ay pinatawad ng Panginoon, natanggap natin ang gift ng banal na spirito at yung promise ng Panginoon nung pinapisay niya na ibibigay sa atin ang banal na spirito upang maggabay sa bawat isa sa atin. So hindi po pwede na tayo nakakilala sa Panginoon, hindi mag-continue kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Hindi po pwede hiwalay ang kilos ng banal na spirito at ang patuloy nating paglakad sa Panginoon. Dapat po ay kung tayo lumalakad sa Panginoon, nananatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon, dapat yung kilos ng banal na spirito nararamdaman po natin yun. Kapag ka po may mga mali, merong mga hindi tama na nagagawa natin, kapag ka po walang conviction, ang banal na spirito, ibig sabihin po nun, mukhang kinakailangan po ulit natin na manalangin sa Panginoon, no? Nasa sa atin pa ba ang spirito ng Panginoon? Kasi kung wala ng conviction, kung hindi ka na kinakatok ng Panginoon sa mga ginagawa natin, pag wala ng kilos ang banal na spirito, magtanong na po ulit tayo, manalangin na po ulit tayo sa Panginoon. Baka po, iniwan na tayo ni Lord. Ang conversion po na nais na parating sa atin ng Panginoon ay dapat na kasama lagi ang banal na spirito. Tandem sila. Dapat meron silang common bond. So, dapat ma-experience po natin, hindi lamang po ang pagkakilala natin sa Panginoon, dapat ay yung banal na spirito, ma-experience po natin sa buhay natin yan. And hindi lamang po doon, kundi sa loob ng iglesia, so dapat po ay united din po tayo. Hindi wasak-wasak. Hindi po pwedeng iba yung dimension na ating gustong gawin sa gusto ng Panginoon. Pangalawa po, diversity in the body. Yung pagkakaiba-iba sa katawan. So, kanina po, pinaliwanag doon ni Pablo doon sa verse 14 to 20 na iba-iba ang bahagi ng katawan pero iisa kay Kristo. Maraming parte ang katawan ni Kristo, pero iba-iba ang ginagampanan. Ibig sabihin po dito, ang katawan ng ating Panginoon ay pinapakita na kung ang isa ay kailangan, kung ang mata ay importante, lahat ng parte ng katawan natin ay importante sa Panginoon. Iisa ang nais ng Diyos sa atin. Yung katotohanan na ang bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon, iba-iba man, pero iisa. Sabi ni Helen Keller, alone we can do little. Together, we can do so much. Kung mag-isa ka, may magagawa ka din naman. Pero mas maganda kung may kasama ka. Sabi nga, no man is an island, no? Hindi ka po pwedeng mabuhay na ikaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin, sige, ako na lang mag-isa dito, bahala kayo. Walang ganun. Kailangan po natin ang bawat isa.
Kaya nga sabi nung ano, di ba, hindi kita kailangan, sabi nung mata. Sabi ng paa, hindi na kita kailangan. Hindi naman ako kamay. When we all help each other out, we stand together. We are stronger together, sabi ni Hillary Clinton. When we all help each other out, kung tinutulungan po natin ang bawat isa, when we stand together, we are stronger together. So, ibig sabihin po, kailangan talaga natin ng bawat isa. Lahat tayo ay nangangailangan. Kaya, sinasabi ni Pablo, nire-recognize niya yung pagkakaisa-isa ng bawat bahagi ng Panginoon. Kaya kahit si Pablo nandoon sa journey niya ng kanyang paglilingkod, ay nangailangan siya ng kanyang mga kasama. Hindi po pwedeng isa lang o siya lang. Even si Lord, di ba? Sa kanyang journey na dito sa lupa, hindi siya nag-isa. Kinailangan niya yung 12 disciples. Kaya tinawag niya sa iba't ibang lugar na kung saan sila mga nagtatrabaho. Tinawag niya yun kasi kailangan niya eh. Kailangan niya ng tulong. So, ibig sabihin po, bahagi tayo ng iglesia ng ating Panginoon. Pero meron din naman daw kung dapat na tayo ingatan. Sabi doon, too often, people look at what others are doing. Minsan, tinitingnan daw po natin na, bakit siya ganun? Ito yung ginagawa niya, bakit ako ito lang? Siya nandun sa music. Ako, nasa ushering lang. Maganda naman yung boses ko. Minsan, nagkakaingitan, no? Totoo ko? Hindi. Minsan, naiingit. Pero, dapat po ay magalak tayo kung ang isa sa bahagi ng Panginoon ay doon mas pinalalakas. Maging magalak po tayo. Kasi ibig sabihin, hindi ka nandun kasi mas maganda ka na nandun sa harap, dun sa ushering. Kasi makita pa lang yung ngiti mo, na-encourage na yung pumupunta na ang bigat-bigat ng dalahin niya. Pag nakita kayong ngiti mong maganda, naiibsan yung dalahin niyang pagkabigat-bigat. Kaya hindi ka dinala dun sa music. At gusto mo naman doon sa ushering, bakit nasa music ka? Kasi yung boses mo na maganda ay nakakapagbigay sa kanya ng kagaan ng loob. So, ibig sabihin po, yung lahat ng gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na yan ay hindi natin dapat kaingitan. Mas higit sa lahat ay dapat nating pasalamatan ang Panginoon. Kasi doon tayo doon inilalagay ng Panginoon upang ma-encourage ang bawat isa sa atin. Kung sasabihin natin na parang hindi ito bahagi o hindi ito kailangan, ito po ay kailangan. So, pinagkakaisa-isa, ibig sabihin, ilalagay ng Panginoon ang kanyang bahagi ng katawan doon sa nararapat pagkakalagyan. Hindi po pwede na kung saan lang. Alam niyo po yun? Yung parang, ito bakante, hindi ka dito ka. Hindi ka lang basta dinampot na, ay kailangan ng tulog to, balik ka dito. Dito ka. Hindi yun. Kasi nakita yung potential mo, bakit ka ilalagay doon. Kasi sayang. Kung hindi hahasain, kung hindi talagang ipapagamit sa Panginoon, kung hindi pupukpukin, masasayang lang. So, ibig sabihin po, ang ating iglesia, mayroong bahagi na dapat nating gampanan. At hanapin po natin, ano yung role natin. Hanapin po natin saan tayo bahagi doon. Fill out natin yung sarili natin. Pwede naman sabihin, pwede bang
ako na lang dun sa minsan yan po ang kadalasan na wala sa loob ng church. Yung nagbo-volunteer. I volunteer myself. Wala nga ganun di ba? I volunteer you. Pag tinawag na, ayaw. Pero yung lagi mo sasabihin na I volunteer myself, wala pong ganun sa loob ng church. Pero sa labas, kapag I volunteer, sayang naman po. Why not sa loob po ng church ay doon tayo mag-volunteer. At kung ano mang lakas meron ang bawat isa, i-uplift po natin yun. Matuto po tayong i-uplift yung bawat isa. I-recognize yung kakayanan ng bawat isa. Mas maganda po yun. We need more people para sa gawain ng Panginoon. Find your work. Hanapin po natin kung anong bahagi tayo sa loob ng ating iglesia. No barriers. Alisin na po natin yun. Yung ganon na attitude natin na ayoko dyan. Hindi ako bahagi. Hindi ko gusto dyan. Ayoko dyan. So kung ito po yung nag-hold back sa atin para yung talent na meron tayo, yung mga gift na meron tayo, para magkaroon tayo ng pagkakaisa sa loob ng church, alisin na po natin yun. Hindi po yun maganda at hindi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng katawan ng ating Panginoon ay maging bahagi tayo, magkaisa sa katawan ni Kristo, maging united sa katawan ng ating Panginoon. And yung dependency, kailangan natin ng bawat isa. Hindi natin pwede sabihin, hindi kita kailangan. Kailangan po natin ng bawat isa. Sa verse 21, sabi ni Pablo, hindi natin pwede sabihin na hindi ko kailangan ng aking katawan. No? Hindi ko kailangan ng aking kamay. Kasi hindi naman ako mata. Hindi rin pwede sabihin ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Wala pong kikilos kung walang gagalaw. Walang makakapagbahagi ng salita ng Panginoon kung walang bibig na gagalaw. Kung walang tuhod na mananalangin para sa mga kapatiran natin na nawawala na nadidiscourage, kung walang magtatapik. Kaya kung ikaw, yung kapatid na yon na nananalangin, magpatuloy po tayo sa pananalangin. Kung ikaw yung kapatid na nag-encourage, magpatuloy ka sa pag-encourage. Mas lalo ka magpagamit sa Panginoon. Hindi po kawalan o hindi useless yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi useless yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Yung parang sasabihin natin, wala namang nangyayari. Wala namang nababago. Sa tingin lang po natin yun, walang nababago. Pero may nababago at nababago. Merong gustong gawin ng Panginoon. Pero nakahadlang nga dahil may mga bagay na hindi natin ipinagkakaloob sa Panginoon. So yung dependency po natin sa Panginoon ay dapat na lagi na nandoon. Even po sa kapatiran natin. Kung nakakailangan ng tulong ang bawat isa, matuto po tayong umabot.
Di man natin maabot sila financial, pero kung ano man po yung po pwede natin iabot sa kanila. Kung tulong, nangangailangan ng tulong, abutin po natin. Kung nangangailangan sila ng karamay, gamayan natin. Kung nangangailangan sila ng kausap, sana po yung ating mga pandinig ay ready lagi. Ang bawat bahagi po ay kinakailangan ng ating Panginoon. Ang bawat isa ay kailangan sa Iglesia ng Panginoon. Lalo po dito sa atin sa church. Marami po tayong pangangailangan. Sa ministry, marami pong kailangan. Kaya lang minsan, yung ating mga oras, no? hindi sumasakto sa oras, kulang sa oras, busy, yan. Yan po yung madalas na nagiging kalaban natin. So, kung ang iglesia ay nasasaktan sa bawat nangyayari na hindi maganda, bahagi po tayo. Pwede pong i-correct. Matuto po tayo sa mga bagay na nagpagkakamali. At itong mga bagay pong ito ang patuloy na magpapatatag sa ating pananampalataya. Tignan po natin ang bahagi ng katawan ni Kristo, part by part. Ang bawat bahagi ay nawawala, nasasaktan, nagkukulang, pero sa bawat pagsakit po na dapat na nararanasan ng iglesia, matutunan po natin na tanggapin muli. Bukas ang ating mga kamay upang tanggapin, upang i-accept yung mga bagay o yung mga pagkukulang ng bawat isa. So, ang bawat bahagi po ng ating katawan may role, may gampanin, at tingnan po natin ang katawan ni Kristo. Ang nais ng Diyos ay hindi maging division o hindi magkahiwa-hiwalay, kundi magpatuloy na may care sa bawat isa. Nilikha tayo ng Panginoon katulad ng isang bamboo na hindi po pwedeng hiwa-hiwalay. Ang isang tingting o ang isang walis, hindi po pwedeng, hindi makakalinis kung isang bahagi lang. No? Kung ang walis, kung nakikita po natin, ano siya tight.
para makalinis, para makalinis ng kalat o ng dumi. Pero kung iisa lamang po yun, isang bahagi lang, mahihirapan kang maglinis. No? Tayo po ay nilikha ng Panginoon, hindi incident o hindi aksidente, kundi tayo ay may divine grace o divine na design ng Panginoon. So sa bawat design na yan, ang nais ng Panginoon ay mag-represent tayo doon sa uniqueness ng Panginoon, na maging bahagi tayo, maging contributor tayo doon sa bahagi ng Panginoon. At anumang weaknesses meron tayo, anumang pagkakaiba-iba meron tayo, anumang strength meron tayo, tayo ay bahagi ng Panginoon. Tayo ay kasama sa iisang katawan ng ating Panginoon. Sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Korinto, ini-illustrate niya yung human body bilang simbolo na yung physically na tayo may katawan. Ito katawan natin, meron tayong mata, physical. May mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Ibig sabihin, kompleto po. Lahat ay meron tayo. May functions, may purpose ang Panginoon. And yet, iba-iba. May singkit ang mata, mayroong bilog na mata, mayroong matangkad, merong hindi ganun katangkad. Ibig sabihin po, iba-iba man tayo, pero ang ating bahagi sa Panginoon ay iisa lang. Tayo ay kailangan ng bawat isa. Paano natin mabibuild yung love sa bawat isa, yung brotherly love sa bawat isa? How do we cultivate yung sense of diversity, yung unity and diversity and dependency sa katawan ni Kristo? So una po, we must recognize and appreciate our differences. Iba-iba man po tayo, pero matuto po tayo mag-appreciate. Siguro po, ito yung kulang sa church natin, no? Na hindi tayo marunong mag-appreciate sa bawat isa. Kaya nagkakaroon ng kampuhan, nagkakaroon ng ayaw ko na, hindi ko na gusto dyan. So let us all recognize and appreciate our differences. Hindi man po natin magawa yung mga kayang gawin ng kamay, o hindi man natin magawa yung kayang gawin ng mga paa, pero yung mga hindi po kayang gawin ng mga bahagi ng katawan ni Kristo, kung anong meron tayo, i-appreciate po natin yun. Iba-iba man pong gift, meron tayo, talents, abilities, okay lang po yun. And okay lang din talaga. Pero mas maganda po na anong meron tayo, ipagkaloob natin sa Panginoon. We are part of the body of Christ. May function. At yung bahagi mo ay magiging malakas ang katawan ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na hindi natin kailangan ng bawat isa. Kasi kapag po lagi yun ang iniisip natin, yung pride ang nagdudulot sa atin na nagbibigay sa atin na hindi na gumawa sa katawan ng ating Panginoon. Pride na po yun.
Sasabihin natin, hindi na ako magpa-participate. Hindi na ako mag-worship kay Lord. Hindi na ako tutulong sa church. So kapag po yun ang lagi natin na nasa ating kaisipan, we will fail doon sa design ng Panginoon. Kaya ang design ng Panginoon sa atin, maging bahagi sa katawan ni Kristo, maging part sa katawan ng ating Panginoon. So how do we cultivate the sense of unity, diversity, and dependency in the body of Christ? Recognize or appreciate our differences. Pangalawa, we must value and must care for each other. So katulad po ng katawan ng ating Panginoon, dapat ay nabibigay natin yung greater honor sa Panginoon. Hindi na undervalue o na underappreciate, no? Overlook ang bawat isa. We must lift each other up, encourage and affirm each other. Madalas narinig ko po sa mga nanay, ang ganda mo today. Ayan. May mga appreciations, may mga affirmations. Kapag po ang Lord ang nagbibigay ng talento o gift sa atin, yan po ay na-affirm ng bawat isa. Na-appreciate ng bawat isa. Kaya, it's okay to say thank you. And yun po ay kaloob ng Panginoon. Katulad ng katawan ng ating Panginoon, nagsasuffer, nagkakaroon ng hurts, pero may rejoices din naman po kapag na-honor ang bawat isa. Kapag napaparangalan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, nararamdaman niyo din po ba na masaya ka din? O nagkakaroon ng inggit? So kapag po ganun ang nararamdaman, ay hindi po healthy yun. Pero kung nararamdaman mo na kapag na-appreciate ang ating kapatid, ay nagagalak ka, that is healthy. We must bear each other burdens, comfort in times of trouble, celebrate in times of joy. Hindi po mahalaga kung ikaw ay bago lang sa iyong pananampalataya o dati ka na nananampalataya sa Panginoon para hindi ka maging bahagi. So once you are belong to the church, you are part of the body of Christ. Kailangan ka namin, kailangan ka ng Panginoon at bahagi ka dito. So lahat pong yun ay kasama sa paglilingkod sa Panginoon. And the last, we must work together. So kung lahat pong yun ay bahagi tayo ng Panginoon, dapat po ay pagtrabahuhan natin sa Panginoon. Working together. Dapat may cooperation sa bawat isa. Collaborating sa bawat isa. So aside dun sa mga differences natin, natural po yun, may mga differences, may mga hindi pagkakaunawaan, may mga disagreements sa loob ng family. Meron din naman hindi naman sa loob ng, sino po ba sa loob ng pamilya na walang nag-aaway? Yung love. Wala nung nag-start kayong magpamilya. Walang away, love. Wala, no? May away talaga, may disagreement. Natural po yun. Even po sa loob ng church, may mga disagreements. Hindi naman po away, no? Pero mga disagreement, hindi na pagkakasunduan. May mga pagkakaiba-iba. Minsan ito gusto ko. Ito naman ang gusto ko. Hindi magkasundo. Natural po yun. Pero dapat po, lagi natin isipin, isa ang goal,
iisa ang vision natin, and iisa ang purpose. Bakit natin ito ginagawa? So, ang layunin natin, to glorify the Lord sa buhay natin. And to glorify the Lord, ano man ang ginagawa natin. Ang Lord lagi ang mapaparangalan. Ang Lord ang may tataas. Kung may maganda tayong layunin para sa church, ang Lord, hindi yung bawat isa. Hindi yung, ay, ginawa ko to. Ginawa ko yan, kaya gumanda yan. Hindi po yun. Gumanda, naging maayos, dahil ikaw ang kamay ng Panginoon. Nakarating, nakakilala siya sa Panginoon, dahil ikaw ang naging paa ng Panginoon. So, lahat pong yun, for the glory of God. Hindi for the glory of me. Lahat pong yun ay dapat para sa Panginoon, for the glory of God. So ngayong umaga, hayaan po natin na sa patuloy po ng pag-aaral natin sa buwan na ito, Better Together. Higit po natin maunawaan na tayo ay bahagi ng Panginoon. 30 years. Ngayong June, we will celebrate our church anniversary, 30th anniversary. Ilang taon ka na dito sa loob ng church? 2 years? 1 year? 3 years? 4 years? 5 months? 6 months? Ilang years ka na dito sa loob ng church? Ano na yung role na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Pinagyaman mo ba yun? Mas lalo pa bang naging magamit-gamit sa Panginoon? O ano pa ang maibibigay mo, maikocontribute mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Kung mag-start ka pa lang na ang kinig na ikaw ay bahagi. Kasi noon, hindi ko pa alam na bahagi pala ako. Na kailangan pala ako ng church. Ngayon, higit na naintindihan ko na kailangan pala ako ng church. Bahagi pala ako ng church. Anong bahagi ka sa paglilingkod na yun ng Panginoon? So nawa po, magkaiba-iba man tayo, may mga disagreements man, ang bahagi po natin ay maparangalan ang buhay natin, maparangalan ang Panginoon sa buhay natin. Do the Great Commission ng Panginoon and together, maglingkod po tayo sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At sa pagtanggap po natin na banal na hapunan ngayong umaga, kaya po natin na salisin natin ang ating mga puso sa Panginoon. Kung tayo ay bahagi, sinasabi natin, we are part of the body of Christ. Yung layunin ba ng Panginoon sa buhay natin ay na ibibigay ba natin, nagagampanan ba natin yung layunin ng Panginoon? Na-enjoy ba natin na bahagi tayo sa layunin ng Panginoon ngayon? Yung together na sinasabi, yung better together na sinasabi ay bahagi ka ba nun? Kung ngayong umaga ay maraming bagay o maraming hindi tama doon sa kaisipan natin para sa ating iglesia, kaya natin na ipagkaloob natin ito sa Panginoon. Piliin natin sa Panginoon at panalangin natin na ang ating mga buhay ay patuloy na lumakad sa Panginoon ang nararapat, nang naaayon sa kalooban ng Panginoon.
There's no greater love than that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. Panginoon, nais po namin na Diyos na mas lalong magamit-gamit, Panginoon, sa iyong iglesia, sa iyong kapasan. Kaya nga po, Panginoon, marami man po kaming differences, marami po kami mga weaknesses, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin ay lagi mangyayos sa aming puso, Panginoon. Nakatuon lamang sa iyo, ikaw ang aming focus, Panginoon. Hindi, Panginoon, nakikita namin yung mga kamalian ng bawat isa, yung mga hindi nagagawa ng bawat isa, Panginoon. Kundi, O Diyos, lagi namin ilagay sa aming mga kaisipan, Panginoon, na hindi ka matapos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya marami pa kaming lapses, marami pang dapat ayusin, baguhin, i-fix, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos. Kaya po, hayaan mo na sa patuloy, Panginoon, na pag-aayos mo sa aming mga buhay, dalangin po namin kasama nito ang bawat bahagi ng aming katawan, Panginoon. Kung ang aming mga mata may nakikita na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon, patawarin mo po. Kung aming mga labi, Panginoon, ay hindi nakakapagsalita, Panginoon, na hindi na ayon sa iyo sa kaluwalhatian mo, Panginoon, higit sa lahat, sa aming mga kapatiran, Panginoon, aming Ama, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ang aming mga pandinig ay hindi naging kagamit-gamit para sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami. Kung ang aming mga kamay, Panginoon, ay nagiging madamot, Panginoon, para mapaglingkuran ka namin, Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, O Diyos. Kung ang aming mga paa, Panginoon, ay nadadala sa mga bagay na hindi nararapat sa iyo, Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Ang nais po namin, Panginoon, ay sumunod sa iyo. Matagpuan mo kami, Panginoon, karapat-dapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ngayong umaga, sa aming pagtanggap, Panginoon, ng banal na hapunan, linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi namin makamtan yung judgment, Panginoon, na ipinagkaloob mo na, Panginoon. Kundi, O Diyos, ma-enjoy namin, kasama ka, kasama ng iyong mga anghel sa langit, Panginoon, rejoicing, Lord God, dahil ikaw ay namatay at muling nabuhay, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, mararanasan namin, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, Diyos. We will celebrate your goodness, Panginoon, as we take the symbolize of your body and your blood, Panginoon. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon, ang siyang itatagubilin ko sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay kumuha ng tinapay,
At pagkatapos magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lahat tayo ay tinapay. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ang kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Sovereign ka, Lord. Panginoon, salamat po. Salamat o Diyos sa kagalakan na meron kami, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kasama ka namin nagsiselebrate, O Lord God, ng banal na hapunan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Talagang may bago na naman po tayong series, Better Together. And talaga po, napakaganda po na kapag tayo po ay sama-sama po, no? Ang tutulungan. Kasi sa isang tao, wala naman sa kanya ang lahat. Kaya mas maandaan po ang ating pananambahan kung tayo po ay nagkakaisa. Hindi po lahat mata, hindi po lahat ay bibig, hindi po lahat ay kamay. Pero kapag tayo ay nagsama-sama po, talagang napapapurihan ko lang. Yan lang po. Siguro, additional reminder, nakita niyo naman po kanina sa announcement habang nilulupo natin ay meron po tayong anniversary. 30 years na po ang Rise to the Philippines na tukaran. And kahapon lang po ay na-confirm na po na nakapag-reserve na po tayo dun sa venue. So, yung mga other details po ay ibabahagi na lang po namin, pero mas maigi po na makapag-enlist po tayo agad kung sino po yung mga kasama po kasi napakiusapan po namin na maximum of 70 lang po. Although yung mga siguro tayo aabot ng ganun lang. So, yun po, alam ko po, may set po kayo na tayo po ay sama-sama magse-celebrate ng ating 30 years. Dahil lang po sa C6, malapit lang po sa C6. Tayo po ay lalabas at tayo po ay magsasaya po para sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng fellowship. And also po, ginagana po ang Experiencing God ngayon. Second day na po, mamayang tanghali. Nandiyan po si Laser, si Ate Lisa. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Natutuwa nga ako nung pag-uwi ko kahapon kasi katabi ko si Ate Lisa. Habang nagsasayawan daw, siya na lang daw yung nahihiya na hindi makabahagi. Talagang sumayaw na rin siya. Nakakatuwa po kasi hindi tayo pinapanatili ng Panginoon na maging mahihain. O, tama po ba? Talagang tatanggalin ng Lord ang lahat yan. And yun lang po, kasama po natin sa panalangin dahil 7 day na nga po. Graduation na po nila, kasama rin po si April, wala po siya ngayon. So, ayan po. Siguro po tayo pong lahat ay tumayo. Si Ate Rosalie. Kasi diba, di kompleto ang ating anniversary po walang kainan. Hindi na kami ni dito na ano. Meron po. Ay, hindi po. Yung sa pagkain po, meron din po kasama po. Ako. Hindi po yung sa food. Dito magdadala? Later po, meron pong
kasama po yung mga food. Bawat family po meron po talaga. Sige po. Sige po. Kami dati tumayo po. Kailangan magdala-dala. Okay po tayo lahat. Wakas po tayo sa bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa salita mo, sa mga ito. Salamat po o Diyos dahil talagang Lord ay ipinapakita mo sa bawat isa sa amin Panginoon na talagang kapag kami ay sama-sama Panginoon ay merong mas magandang resulta Panginoon. And also, napagpupurihan ka namin, nag-glorify namin ang pangalan ng Panginoon. Maaaring kami ay minsan divided, Panginoon, pero Lord, tulungan mo kami na ma-unite, Panginoon. Yung isang spirit namin, Father God, sa iyo, na magkaisa po kami, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na iisa lang po yung layunin, Panginoon namin. At yun ay mapagpurihan po kayo, Panginoon. Salamat po sa salita mo, sa umaga ito, na talagang nagtuturo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na Lord, baon-baon po namin ang mga salita ito, Panginoon, na kami, O Diyos, na individual, Panginoon, ay kailangan namin bawat isa, Panginoon. Dahil, Lord, sa katotohanan, Panginoon, na nakakabuild, Panginoon, ng pride, Panginoon, kung hindi na namin kakailanganin ang bawat isa. Kaya, Lord, hayaan mo, ang church na ito ay magkaisa po kami, Panginoon. Magkaisa kami sa Spirit, Father God, bilang isang pamilya, Panginoon, katuparan. Lord, tulungan mo rin kami, O Diyos, na mag-submit, Panginoon. Hindi lang sa iyo, Panginoon, maging sa aming mga leaders, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung spirit namin, Panginoon, ay talagang, Lord, maisaayos mo, Panginoon. Yung character namin, Panginoon, ay, Lord, hayaan mo, Diyos, na talagang, Lord, ay mabuild, Panginoon, ang maayos, Panginoon, into Christ likeness, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito muli. Even, Lord God, sa mga kapatiran po namin, O Diyos, na wala pa po dito. Lord, hayaan mo, O Diyos, na katukin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, anuman, O Diyos, ang kanilang, Lord, suliranin sa buhay, Panginoon. Lord, samahan mo sila, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na ilagay mo sa kanilang puso, Panginoon, ang importansya, Panginoon, ng pagiging disciple, Panginoon. And hayaan mo, Lord, na talagang, Lord, itong pagdalo, Panginoon, ng church, Father God, ay isa sa resulta, Panginoon, ng tunay na disciple, Panginoon. Hayaan mo, Lord, nakatukin mo sila, Panginoon, ingatan mo rin sila, at Lord, hayaan mo, Diyos, na maranasan nila, Panginoon, ang favor nila, Panginoon, ang katapatan mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kung sila man ay may mga pinagdadaanan, Lord, may mga sakit, Panginoon, dalangin po namin ang healing, Panginoon, na ipadaloy mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po. And as we spend the rest of the day, Panginoon, may we glorify your name, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pasamantalang pag-iwala. Maluwalhati po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.